other church, yun na din yung magiging team natin. Ayos yun, at least hindi na tayo mag-iisip. So, nung narinig ko, rooted and built up, okay, that's good. Maganda pakinggan. Pero alam nyo ba, sa church, kahit sa mga organization, minsan mahirap mag-isip ng team, di ba? Ng tema, kung anong pag-uusapan yung tema. Sometimes, ganun din, sa church, basta maganda pakinggan, kahit hindi na pag-aralan, minsan medyo mali ng konti. Halimbawa na lamang, madalas nako-quote yung, and have some compassion, making difference. So, parang maganda pakinggan yung making difference. Parang maging kakaiba ka sa mundong ito. Though in principle, tama na dapat maging kakaiba tayo, pero yung context ng Jude 22, it talks about maging kakaiba ka na i-pull out mo, snatch them from the flame, yung mga taong nadadaya ng mga maling doktrina. And this morning, pag-uusapan natin, ano ba ang ibig sabihin ng ating theme this year at ng theme natin this camp, this Thursday hanggang Sunday, rooted and built up. And I want you to stand up and look with me in our passage today, Colossians chapter 2, verse number 1 to verse number 7. Colossians chapter 2, pwedeng kung nahihirapan tayo magbasa, dahil maliit, meron din tayo sa screen. Colossians chapter 2, verse number 1 to verse number 7. Pag nakita nyo ng mga kapatid, sundan nyo na lamang ako po sa inyong mga mata. Say amen. Ako na lamang po ang magbabasa. Ito po ang wika ni Apostle Pablo sa mga taga-Colossians. Verse 1 to verse 7 of chapter 2. For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them that at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all the riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and of Father of Christ, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. And this I say, lest any man should beguile you with enticing words. For though I be absent in the flesh, yet I am with you in the spirit, joying in beholding your order and steadfastness of your faith in Christ. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him, rooted and built up in him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Manalangin po tayo. Amang Diyos namin sa langit, salamat po sa inyong salita. Sa amin pong pag-aralan ngayong umaga, hamunin niyo po kami, Panginoon, na kami po ay maging maugat sa inyo, maging matatag sa aming pananampalataya. Ito po aming dinalangin po sa lamatan, Jesus name, prayer, Lord and Savior. Amen. Thank you mga brother and sister in Christ. You may be seated. At happy Sunday po. So, next week, nag-iisipan ni Pastor Bong kung magkakaroon tayo ng, alam niyo ba yung sunrise service? Wow, sunrise service. Before baptism, magkaroon ng sunrise service, pero hindi dito kung saan merong sunrise sa overlooking. Joke lang. No, hindi tayo. Siguro, basta sunrise kahit saan. Mga kapatid, minsan, tayo ay maaaring madaya ng mga maling katuruan kung hindi tayo maugat at matatag sa ating mga pananampalataya. Katulad lang ng mga bata, sila ay mga inosente, wala pa silang natututunan. Lalagyan pa lang sila kung ano ba, tama ba o mali, o kung ano mga matututunan nila. Kaya nga yung mga bata, marami tayong mga foolish beliefs na pinapaniwalaan na tinuro lang din sa atin. Na nung lumaki tayo, alam, hindi pala totoo yun. Sabi kasi nung kalaro ko, pag umuulan, umiihi yung mga anghel sa langit. Pero yung natutunan natin, ay hindi pala ganon. So kung hindi tayo maugat sa mga katotohanan, sa ating pananampalataya. Ang solusyon dito, mga mahal ko sa Panginoon, ang patuloy na paglakad natin sa Panginoon ay magiging dahilan upang tayo ay maging maugat at maging matatag sa ating pananampalataya. Yung libro po na binasa natin, yung Colossians, sinulat po ni Apostle Pablo sa mga mananampalataya na nakatira sa Colossians to warn the believers of doctrinal error and to spur them to continue growth in Christ. Ibig sabihin, tignan nyo bakit yung mga sinulat sa error? Okay, parang sinulat ito para hindi sila maniwala doon sa kasinungalingan. Napaka-importante kasi nun. Nung pagkatapos ni Jesus Christ,
Maraming mga katuruan, maraming mga tao kung ano-ano ang tinuturo nila. Dahil si Apostol Pablo, personal niyang namit si Jesus Christ at nakapag-aral siya at 3 years, tinrain din siya personally ng Panginoon. Siya ay naging apostol ni Kristo. Yung pananampalataya na directly na-receive niya sa Panginoong Kristo at natutunan siya sa mga, ibang mga disipulo, yun yung tamang pananampalataya. However, maraming mga tao na kung ano-ano yung mga tinuturo nila tungkol sa Panginoong Kristo. Na ang Panginoong Kristo daw ay hindi talaga nagkatawang tao. Siya lang daw ay isang phantom. Siya lang daw ay isang parang multo. Hindi daw talaga siya pinako. Na ang Panginoong Kristo daw ay half God, half human. Maraming mga maling katuruan. Kaya si Apostol Pablo, para hindi makontamina yung mga Kristiyano ng maling katuruan, nasulat ang Biblia. Nakuha natin mga kapatid. At isa ang libro ng Colossians, sinulat niya sa mga taong nakatira dito upang hindi sila malagyan ng mga maling katuruan. Hindi na po tayo magtatagal mga kapatid. Ano ba? We will answer the question, what is the meaning of rooted and built up? Number 1. So medyo gutom na ako. Amen? Hindi pala ako nakapag-timer. Basta alas 12, gumanto na kayo. Sabihin, kain na yun. 11:24 na. Verse number 1 to verse number 3. When we say rooted and built up, it means when depth and stability. Yun ang ibig sabihin ng rooted eh. Malalim, may lalim. Built up, stable. Come from a true knowledge of Jesus Christ. Magkaroon tayo ng konting observation sa verse number 1, verse number 2, tsaka verse number 3. Una-una, sa verse number 1, makikita nyo dyan, for I would that ye knew what great conflict. Oh, anong ibig sabihin ng conflict dito? Magkaaway si Apostol Pablo tsaka yung mga believer dito? Hindi po. Ang ibig sabihin po ng conflict dyan, that is a sports language. That means, yung conflict is an image of intercessory prayer. Na si Apostol Pablo, yung mga mananampalataya dito, ipinapanalangin niya si Panginoon. Kahit hindi niya pa nakikita, ang nakalagay dito mga kapatid. And for them at Laodicea, and for us as many not seen my face in the flesh. Hindi pinananamit si Apostol Pablo. Sila ay kanyang pinapanalangin, pinapahalagahan at pinapanalangin. Upang sila, sa verse number 2, ano po ang mababasa natin? That their hearts might be comforted, be knit together in love, and unto the riches of the fullness of assurance of understanding. Upang sila ay makomfort, magkaisa sila bilang mananampalataya sa Panginoon, magmahalan, at magkaroon ng kaunawaan sa Diyos Ama at sa Panginoon Kristo. Sa verse number 3, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Kay Hesus Kristo lamang, kay Jesus Christ, natatago ang lahat ng kayamanan at karunungan at kaalaman. Now, from those verses, makikita natin, ang ibig sabihin ng rooted and built up, maging maugat, maging malalim, magkaroon ng kalaliman, yung kilala natin totoo si Jesus Christ. At sa sinasabi ni Apostle Pablo, in verse number 1, we are part of something bigger than ourselves or greater than ourselves. Anong ibig sabihin yan? Mga kapatid, hindi lang baptist ang mapupunta sa langit. Do you agree with that? Amen? Sa tagal kong Kristiyano, 14 years, minsan, ang pinakamababait ko pang na-meet ng mga tao ay hindi mga baptist. What do you mean by this? Kapag ang isang tao nanampalataya sa Panginoong Kristo, siya po ay kapatid na natin sa Panginoon. Ibig sabihin, all over the world, saan mang lupalop ng mundong ito, may mga makikita tayo sa langit na hindi natin nakita dito sa lupa. Ang ibig sabihin mga kapatid, tayong nag-church dito, hindi lang tayo magkikita-kitaan sa langit. May mga iba't iba tayong mga makikita, mga mananampalataya sa Panginoon. In verse number 2, and because of that, we need to pray for each other to be focused around the truth. All over the world, dapat ipanalangin din natin
Ang lahat ng mga nanampalataya, nabilis ako nung ako ay nasa Landmark Baptist College pa. Yung isang teacher ko, ang lagi niya kasama sa panalangin niya, pinapanalangin din po namin ang aming mga kapananampalataya sa buong Pilipinas, maging sa anuman lupalop ng mundo, yung mga nape-persecute, yung mga pinahihirapan dahil bawal ang Christianity, dahil bawal ang religion. Palagi niyang sinasama. At nagkaroon ng impact sa buhay ko yun, na yung mga Kristiyano na hindi pa din natin kilala o nakikita, kapatid din natin sila sa Panginoon at kailangan din natin silang ipanalangin. Makikita natin yung word na to the acknowledgement or in our King James Bible, to the acknowledgement, it means of the mystery of God. Ano yung mystery of God? Sa Bible, palaging binabanggit yung mystery. Ngayon, isipin mo, ano ba itong mystery? Sa atin kasi mga Pilipino, dahil dun sa, ano pangalan nyo yung actor na kalbo? Meron siyang palabas na misteryo. Diba, ganon? Yung puro pinag-uusapan, puro mga nakakatakot. Kaya tuloy, pag narinig ko ng bata ko, misteryo, nakakatakot. Misteryo eh. Hindi po. Ang mystery sa Bible, pag Bible ang pinag-uusapan, hid siya, nakatago, pero na-reveal. At sa Bible, maraming ganon. Mga katotohanan na mystery na nakatago pa, pero pagdating ng New Testament, na-reveal na. Halimbawa na lamang, the church as the body of Christ. Yung mga apostol, sila Abraham, hindi nila naiintindihan yung konsepto ng church. The indwelling Christ, the hope of glory in each believer. Noong Old Testament, ang Holy Spirit, yung kanyang manifestation, umaalis. Sa atin, nag-indwell ng Holy Spirit permanent. Merong permanency. And another one, here in Colossians, the revealed Jesus, the treasury of all wisdom and knowledge. Ang Panginoong Kristo na nagkatawang tao, nasa kanya lahat ng karunungan at ng kaalaman. In verse number 3, we have a true treasure of wisdom and knowledge. Now, pag naintindihan mo to, kapag sabi ng Biblia, kapag heavenly, isa sa mga heavenly thinking, kapag tinitignan natin na si Kristo ay worthy of our sacrificial seeking. Yung talagang you sacrifice para makilala mo ang Panginoon. Now, pag-usapan natin yung word na hid sa verse number 3. In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Meron ditong binabanggang konsepto si Apostle Pablo. Meron siyang binabanggang teachings. Kasi yung mga Gnostic that time, makinig kayo maigi, no? Yung mga Gnostic that time, marami silang paniniwala. Pero isa sa mga dominant nilang paniniwala ay yung sa kanila lang nire-reveal ng Diyos yung karunungan. Wisdom and knowledge, sa kanila lang nire-reveal. Sabi na Apostle Pablo, nireveal ang karunungan at ang kaalaman hindi lang sa kung kaninong tao, kundi kay Jesus Christ. Kaya kung sino man ang mananampalataya sa Panginoon Kristo, mga kapatid sa Panginoon, kung sino man yung tatanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, ang sabi ng Panginoong Kristo, tinanggap mo yung buhay, tinanggap mo yung tunay na kaalaman. At yung kaalaman, yung katotohanan, ayan ang magpapalaya sa'yo. So, ang mga Gnostic, meron silang tinatawag na Apokryphos. Apokryphos, ito yung book nila na nandun nakalagay yung mga mga sikretong mga kaalaman. So, sabi na po sa Pablo, hindi yan. Huwag niyang paniwalaan ng mga Gnostic. Yung mga grupong hindi. Si Jesus Christ, siya mismo yung karunungan. Siya mismo yung katalinuhan. And when Paul describes the truth of God with words like riches, kayamanan, and treasures, pinapalalahanan nito na yung katotohanan ng Diyos na si Jesus Christ is precious and worthy of our sacrificial seeking. Now, tayong mga Kristiyano, tanongin natin yung sarili natin. Ano yung pagsisakripisyo mo? Tayo, nagsasakripisyo tayo para magkaroon tayo ng pera eh. Diba? Makatapos ka ng bachelor's degree, tapos kikita ka ng above minimum ng konti, mga 750 plus. Pero bago ka kumita ng above minimum, yung pagsasakripisyo na ginawa mo, 3 years, 4 years, bago ka kumita ng 2,000 a day,
bilang isang businessman, yung pagsasakripisyo mo, hindi months, years. Ngayon, anong pagsasakripisyo ang ginagawa natin upang mas marami tayong malaman tungkol sa ating Panginoong Kristo? Do we think na ang pag-church sa Sunday ay pagsasakripisyo na? Is it sacrifice? No! It's our duty as a Christian, as a child of God, na sundin yung utos ng Diyos na magsama-sama tayo tuwing unang araw ng linggo upang luwalhatiin siya corporately. But the question is, kamusta po tayo kapag Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday? Anong pagsasakripisyo ang ginagawa natin upang mas makilala natin si Jesus Christ? He is worthy of our seeking. Kaya spend time in prayer. When we pray, kinakausap natin ang Panginoon. When we read the Word of God, nakikilala natin ang Panginoon at kumakausap siya sa atin. Kaya mga kapatid, when we say rooted and built up, it means manggagaling ito kapag meron kang tunay na pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Tunay. Ligtas ka ba talaga? Tandaan natin, ang pagsisimba ay hindi nakakaligtas. Pag anak ka ng nanay mong nagsisimba, hindi ibig sabihin langit ka na din. Kailangan mong magkaroon ng personal. Ikaw mismo, magkaroon ka ng relationship sa Diyos. Dahil yung relationship ng tao sa Diyos, na lahat tayo pinanganak, na wala tayong relasyon sa Diyos. Wala. We're just a mere creation. Bakit? Because of the sin of Adam. Lahat tayo, we are all hell-bound. We deserve hell. If we seek for justice, sometimes we ask for justice. Lord, we need justice. If we seek justice, we will all go to hell. Lahat tayo sa impyerno. Lahat tayo hell-bound. Lahat tayo hell-deserving. Why? Because as it is written, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid, wala kahit isa dahil sa ating mga kasalanan. We are sinner by nature and we are sinner by choice. At magkakasala tayo at magkakasala. And because of that, hindi natin magigain ang salvations or we cannot come to God because God is so holy, hindi siya makatingin sa kasalanan. God is so holy na parang babaeng nandidiri sa itis. Nandidiri ang Panginoon sa kasalanan. At kung tayo makasalanan, and you think that you will go to heaven, I'm sorry my friend, you're not. That's why you need the Lord Jesus Christ. And that is the gospel. Who is Christ? Ang sabi ng one of my favorite verse in the Bible, Ecclesiastes chapter 12, and this is the favorite chapter of our pastor. Let us hear the conclusion of whole matter. Fear God and keep His commandment. What is the point of all living? Even though ikaw na pinakamagwapo, ikaw na pinakamaganda, ikaw nasa iyo na sa lahat. But if you don't have the Lord, if you don't know God in your life, what is the point of living? That's why He said, this is the point of this life. Let us hear the conclusion of whole matter. Fear God and keep His commandments. Now, how many commandments, do's and don'ts in the Bible? If I'm not mistaken, it's 614. Tama ba, Sister Princess? Wala na kasi yung top 2 si Sister Julie. Ang tatanungin mo, Kuya Rap, si Sister Princess, kasi siya yung top 1. Pag hindi nyo nasagot, yung top 2, wala na. Sino yung top 3? Sa Bibles ko, sa Bible. Siguro Ramil na lang. 613 o 614. At ang sabi ng Bible, isa lang ang hindi mo magawa. Lahat ng kautusan ng Diyos nilabag mo na. Ganon kabanan ang Panginoon at walang makakagawa ng kautusan ng Diyos. Kailangan natin ng someone na nagawa lahat ng kautusan at pananampalatayanan natin yung someone na yun. And that is the Lord Jesus Christ. Who He is and what He has done. Siya ay nabubuhay na before everything. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh, and that is the Lord Jesus Christ. No sin, walang kasalanan, live a perfect life. Pinako sa krus, bumuhos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. And He says, it is finished.
Kung sino siya at anong kanyang ginawa, kailangan mong paniwalaan yun. Kailangan mong tanggapin yun. When you say receive, accept the Lord Jesus Christ. Kung sino siya at anong kanyang ginawa. Now, the question is, naniniwala ka ba na ang Panginoon sa Kristo ay ang tagapagligtas na namatay, inilibing at nabuhay na muli? Say amen. That is the point. Hindi ka magiging rooted, walang ugat kung walang binhi. Hindi ka lalagay sa Panginoon. Walang kwenta lahat ng ginagawa mo sa church kung ikaw mismo hindi ka pa saved. Kaya alalahanin natin mga kapatid. Hindi mo man maalala yung eksaktong time. Yung eksaktong, ako, nasyaran ako, 12, pag after ng service, nasyaran ako ni Kuya Marlon. Ang nakapag-struck sa akin ng verse, yung katalinuhan ng mundo ay kamangmangan sa Diyos. And that, it puzzled me, yung thoughts na yun. Tanungin natin ang sarili natin. May pagkakataon ba sa buhay mo na inamin mo sa sarili mo at sa Diyos, oo nga, makasalanan pala ako. O hanggang ngayon, hindi ako makasalanan. Makasalanan ako, pero hindi ako katulad ng iba. Kaya sa langit ako mapupunta. No, that's not the reason. When you say, you are saved, Brother Renzo, it means you acknowledge that you are a sinner. You cannot save yourself and you need the Lord Jesus Christ in your life because He is the Savior of your life. Sa ang Diyos at tagapagligtas. At kapag dumating ang Panginoon sa buhay mo, hindi ibig sabihin hindi pwedeng walang mangyari. Does salvation make difference? Yes. Ang ganda ng kanta kanina, si Sister Angela. If God can take away out life like mine and then make it whole. If He can turn the water into wine. If He can raise the dead, calm the sea, give light to the blind. It's such an easy thing to take a darkened light and make it shine. Kung yung mga bagay na ginawa ng Panginoong Kristo, napakadali para sa Kanya. Excuse me po. Ganto ako sa klase, no? Kim, no? Ganto ako sa klase. Kung kailan nagka-klase, tsaka nasisipon, eh. Sige nang sige, eh. Madumi na kasi yung aircon namin. joke lang, Rodil. Hindi. Busy. Kaya siguro meron na tayong allergy. Mga kapatid, kung yung mga bagay napakadali sa Panginoon, Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. And this line struck me. You should have seen the ways I was before I let Him through. Kung sisilipin natin yung buhay natin nung hindi pa natin kilala ang Panginoon sa Kristo, worst. Bakit? Ilang taong ka ba naligtas, Brother Jomar? 15 years old. Pero ang kabataan ngayon, hindi pabuti ng pabuti ang buhay. Kung hindi mo nakilala ang Panginoon sa buhay mo ngayon, ano ka ngayon? Napakasira ng buhay natin. Amen? If He did all this for me, I know He can do it all for you. Kung ginawa ng Panginoon, baguhin yung buhay ko, baguhin yung buhay niya, struggle kang mabago yung buhay mo, hindi mo mababago buhay mo. Panginoon ang magbabago sa ating buhay. Next, number 2. When we say rooted and built up, kailangan meron tayong relasyon sa Panginoon. Doon magsasimula yun, eh. Meron tayong clear na pagkakilala kay Jesus Christ. Rooted and built up, protect against wrong teaching and false teaching. Now, ipapaliwanag ko, anong pinagkaiba ng wrong teaching at saka ng false teaching? Magkaroon muna tayo ng konting observation. Sa verse number 4, and this I say, sinasabi ko sa inyo, lest any man should beguile you with enticing word. Sinasabi ko to, baka madaya kayo. Baka merong mangdaya sa inyo ng mga persuasive argument, enticing words. Baka naman, may naniniwala na sa atin na nanggaling tayo din sa unggoy. Ginamit ng Diyos yung evolution, tapos naging tao tayo. Baka naman, naniniwala na tayo sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga tinuro ng ating Panginoon.
Verse number 5. For though I be absent in the flesh, I am with you in the spirit, joying and beholding your order and the steadfastness of your faith in Christ. Nakakapagbigay sa atin ng kagalangan kung tayo bilang magkakapatid sa Panginoon ay mayroong pagkakaayos. Amen? Pag si pastor, nakikita niya, masaya tayo, nagkakaisa, masaya yun. Amen? Pag tayo, nakikita natin ng isa't isa, nagmamahalan tayo, nakakapagbigay yan ng kagalakan sa atin. Kaya sa mga kakaaway ko dyan, I love you. Wala naman. Kaaway natin sarili natin tsaka si Satanas. Siya yung kaaway natin na hindi natin mamahalin. Pero tayo bilang magkakapatid, bilang pamilya, si Brother Renzo, talamak ang pag-aaway namin yan eh. Pati si Brother Coro, sobrang inis sa amin ni Coro, pinaglakad kami mula Landmark, punta dito, Pasig, layo. Pero, magkakaayos naman. Mga kapatid, kung ipapasa Diyos natin lahat ng mga greed natin sa sarili natin, yung unforgiving spirit natin at forgiving heart, i-restore tayo ni Lord. Kita nyo, this is a military usage or pagkakagamit. Beholding your order and steadfastness in your faith. Katatagan ng pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. Ngayon, yung wrong teaching means, pwede tayong maging totoong Kristiyano, pwedeng na-save ka, pwedeng mapupunta ka sa langit, pero may mga mali kang paniniwala. Yung iba sa atin, saved na, pero naniniwala pa sa anting-anting. Kasi, marahil, hindi naturo sa church, or hindi naturo sa discipleship. Nung narinig mo sa preaching, ay, hindi na pala tayo naniniwala sa horoscope. Akala ko, pwede pa eh. O anong horoscope mo? Virgo. O sige. Mamaya, ang nakalagay dito, may kaibigan kang mabait na ililibro mo ng Coke mismo. Siya yung nag-preach kanina. O. Mga kapatid, niloloko lang po tayo ng horoscope. Wrong teaching. Minsan din, may mga Kristiyano ka na, sinabi na din sa pulpit, pero pinaniniwalaan mo pa rin yung baluktot mong katuruan or prinsipyo. Ay, hindi. Yung tights na yan. Basta kung anong nasa puso mo, yun yung ibigay mo. Hindi naman tumitingin ng Diyos sa pera eh. Kung ano yung puso mo. Oo nga, tignan mo talaga yung puso mo. Kasi sinabi na ng Bible, di ba? Hindi mahirap magbigay, yung prinsipyo, hindi mahirap magbigay kapag mahal mo ang Panginoon. Pag una mong binigay ang Panginoon sa sarili mo, hindi ka mahirapan magbigay ng kung ano paman. So, wrong teaching. Bawat isa sa atin may mga mali tayong paniniwala pa rin hanggang ngayon. Pero, ito yung iiwasan natin, yung false teaching or heretical preaching. Something that attacks the very gospel. Ano ito? Pag nagsisimula ka ng maniwala na walang Trinity, ay, ang Diyos, isa lang talaga. Kita mo si Naruto, nagpalitan nyo. Ganun lang yon. Yung Diyos, si Jesus Christ, siya din yung Ama, nagpapalit-palitan nyo lang siya. Pag simula ka nang nagtuturo niyan o naniniwala niyan, heretical na yon. False teaching na yon. Apektado na dyan yung gospel. Kapag naniniwala ka na si Kristo, kalahating Diyos, kalahating tao, false gospel na yon, false teaching na yon, false beliefs na yon. Pag naniniwala ka na meron kang part sa salvation mo, na 50% ililigtas ka ng Diyos, pero dapat 50% mabait ka din, false teaching na yon. Halimbawa ng mga gospels today. Next slide, Sister Jen. Ayan. Prosperity gospel. Kilala din sa tawag na health and wealth gospel or naming and claiming gospel. Anong sasabihin? Namatay si Jesus upang iligtas ka sa iyong kahirapan para lahat tayo yumaman. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat mayaman ka. Mali! Bakit ngayon hanggang mahirap pa din ako? Kayo ba? Yumaman ba kayo? Teacher niyo na kahit maging principal tayo, di ba? Mali po yun, mga kapatid.
pero mayaman tayo sa langit. Next, false teaching, merit gospel. Gumawa ka ng mabuti para maligtas ka. Palagi na natin naririnig. Full gospel. Dumating si Kristo para pagalingin ka sa mga sakit mo. Mali! Kristiyano na tayo, dapat hindi na tayo makakaranas ng sakit sa ulo. Sakit sa ulo. Mali ulit. Another one. Self-esteem gospel. Gusto ko si Jesus bilang Savior, pero hindi. Pwede ka bang maligtas na gusto mo si Jesus Christ Savior, pero hindi mo siya ina-acknowledge as Lord? Sa Romans chapter 9, if thou shalt confess with ipapamutawi mo sa iyong bibig na si Kristo ay Diyos, bubuhayin ka daw ng Diyos. Ngayon, madali lang pala eh. Ang gawin natin, pag mag-soul winning tayo, hindi mo to sinabi, hihigpitan ko. Repeat after me. Si Kristo, Panginoon, okay, ligtas na. Hindi po ganun yung konsepto nun. Pag Christian ka nung first century, discriminated ka. History tayo ng konti. Yung mga Romans, ganito yan eh. Meron silang authentication system na tinatawag. Religion ng mga nasasakop nila. Pero para sa kanila, huwag ka nang gagawa ng iba pang religion. Pag gumawa ka ng ibang religion, hindi yan authentic. Ang Christianity, hindi tinitignan nila as new religion, as new sect, bilang bago, hiwalay sa Judaism kay Jesus Christ. Christianity, mga tagasunod ni Kristo. Okay? And for them, hindi yan authenticated. Pangalawa, sinasabi nila na si Jesus Christ ay king. That is rebellion against King Herod, the emperor. Ang tawag sa mga sinuro o kung sino pang mga emperor nila. Marami pang mga dahilan. Siniro, nung first, if I'm not mistaken, early days of Christianity, ginawa niyang scapegoat, sinunog niya yung isang town sa kanyang lugar, tapos ang sinisi niya may mga Kristiyano. Kaya yung mga tao, galit na galit sa mga Kristiyano. At ang mga Roman soldiers, pupunta sila sa bahay-bahay, at ang gagawin mo, magsakripisyo ka sa Roman gods. You don't need to believe. Hindi mo kailangang maniwala sa mga Roman gods. Just sacrifice and they will give you something proof na ikaw ay nagsacrifice. Pero ang mga Kristiyano, hindi sila nagsasacrifice. You will understand yung salitang kapag ipinamutawi mo na si Kristo ay Panginoon, ito ay ligtas. Nakuha natin mga kapatid. It means your life. So, hindi pa pwedeng i-acknowledge mo lang si Jesus as Savior, pero ayaw mo siya maging Lord. You acknowledge Him as your Lord. Palagi ang magkasama, your Savior and your Lord. Another one, medyo napatagal tayo ng konti. Ritual gospel. Magsimba ka, magpabautismo para maligtas ka. Another wrong. Next is hyper grace gospel. Huwag ka na mag-repent, believe na lang. Another one, always leads to heaven gospel. Ito yung nagsasabi na, huwag na tayo mag-away-away, isa lang naman ang Diyos natin. Sa langit pa rin tayo pupunta lahat. And another one is mystic gospel. Uy, Brother Jomar, nag-share ako kanina. Umiyak yung sineran ko. Ligtas na yun. Sure na nasa langit na yun. Paiyakin natin yung mga tao para maligtas sila. Mali. Nung kayo ba sineran ng gospel, umiyak kayo? O hindi kayo ligtas, hindi kayo umiyak eh. Mga kapatid, we need to be sure that we believe the true gospel. And it is clearly defined, clearly declares in the Word of God in 1 Corinthians. What is that? The life of Jesus Christ. He died on the cross, buried, and was resurrected in 3 days.
Naniniwala ba tayo sa katotohanan ito? Amen? When we are constantly walking in the Lord, rooted and built up, we will have the skill to filter what is right and wrong and false teaching. Malalaman mo kung ano yung tama, kung ano yung mali. Number 3, last but not the least. Amen? 11:53 na. Rooted and built up. This stems from a continual life lived in faith in Christ Jesus. Verse number 6. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Our life or our walk should be consistent with our conversion. Sinasabi mong ligtas ka, pero 10 years ka nang ligtas, pero walang nabago. Characterized by genuine repentance, submitting to the Lordship of Christ, and intimately united with Jesus Christ. Ang ibig sabihin, so walk ye in Him, lumakad kayo sa Kanya. In verse number 7, makikita natin yung 4 na command dito. 4 participles and used as imperatives na dinidescribe kung ano ang ibig sabihin ng lumakad sa Panginoon. Number 1, rooted or having firmly rooted. Now, in English, pag tinignan natin, para siyang yung participle niya parang nasa active voice. No? Active participle, I mean. Pero sa Greek, that is rooted, it is perfect passive. Ang ibig sabihin, in-accomplish na ng Panginoon. Nung nanampalataya ka sa Panginoon Jesucristo, inugatan ka na niya. But, si Apostle Pablo, ginamit niya rin ito as an imperative, as utos, na mas ugatan mo pa. Nakuha natin mga kapatid. So, may ugat ka na, palaguin mo pa yung ugat mo ng palalim, so to speak. Being built up in Him, this is present passive. It means ongoing process. It's, dalawang language to ng parang isang puno. Diba? Yun ang kinuha natin. Ongoing process, tinatayo, may matinding pundasyon, in another word, established. It means ongoing process. And this phrase, itong established in your faith, mabilis na mabilis, maintindihan natin ito as subject. At yung faith, yung doctrines na ipinasa sa atin na hindi natin pababayaan. And abounding therein with thanksgiving, overflowing with gratitude. Yung palagi tayong magpapasalamat. So, yung paglakad sa Panginoon, yung pagsunod sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon, it is being rooted, ugatan pa natin, established, built, yung pundasyon natin, continue in our faith in Christ and in our ministry where God has entrusted us. That is the meaning. Tama ka bang relasyon sa Diyos? Pag may tama kang relasyon sa Diyos, tama at mali, at nais ng Panginoon na mas lumago pa tayo sa Kanya. Now, balik tayo sa intro natin kanina. So sa camp natin, sa mga young people, kung nakita niyo yung nasa harapan, pamilyan ni Mrs. sa bahay. Parang, kung hindi magkakaroon ng pagtatanim sa bahay. So, kita nyo, yung maliit, yung medium, tsaka yung sa ata. Meron ng umusbong na maliit. Tinanim yan ng mga bata kasi yun yung project nila dito sa church. Ay, activity nila. Usbong. Yan ang pag-uusapan natin sa first day. It means spiritual foundation. Yung mga atin ng camp, ligtas na ba talaga sila? O, baka iniisip nila, gusto ko lang talagang sumama sa camp, pero nahulog ako sa'yo. Diba? Yung sa picture. Gano'n. Bis nakatingin sa pastor, nakatingin dun sa babae. Sumasama lang ba sa camp or pupunta lang ba dito sa church for another reasons? Ano ba yung fruit ng pagiging saved? Does salvation make difference? And that is spiritual foundation. Pausbong pa lang. And the second one, spiritual discipline. Bilang mga Kristiyano,
gusto ng Panginoon, hindi lang yung umusbong. Ikaw ba pag nagtanim ka, gusto mo umusbong lang, tapos ayaw mo na? Hindi. Gusto mong umusad yan. Amen? Umusad ka. Ano to silly. Ano yung mga basic things in Christian life? Prayer, Bible reading, meditations, giving, going to church, sanctification, at ano yung mga Christian duties mo? Umuusad na. And the last one, medyo malago na. Unlad na. Umunlad na. What is that? Spiritual leadership. Ligtas ka na, yung mga natututunan mo, ipasa mo sa iba. That is discipleship. That is soul winning, and that is fruits. Mamunga tayo. And that's what we're talking about in this camp. Now, mga kapatid, tayo ay maging maugat, maging malalim, maging established sa ating pananampalataya. Let's go to the Lord in prayer. Let's all stand up. Father God in heaven, maraming salamat po sa muli pong pagkakataon na kami po ay narito. Thank you po sa amin pong napakinggan. Dalangin namin, Panginoon, may mga umusbong na buto sa aming puso ay hindi lang tumigil dito, kundi kami po ay umusad at kami po ay umunlad sa aming pananampalataya. Maging mas malalim ang aming ugat sa inyong salita. Mas makilala namin ang Panginoon Kristo upang hindi kami madaya ng mga maling katuruan, ng mga wrong teaching and false teaching. Dalangin namin, Panginoon, na mas tumibay pa ang aming pundasyon upang sa mga problema na darating sa aming buhay, ay ito po ay aming makayanan. Ama, dalangin namin na kami po ay umunlad sa aming mga pananampalataya. Na hindi kami magstay, Lord, bilang isang nag-church na lang at nagbibigay-bigay na lang, kundi yung aming mga natututunan, aming mga nare-receive na blessing mula sa iyong salita, ay ma-share din po namin sa iba. Sa aming mga loved ones, kaibigan, classmate, office mate. Mismo kami, gamitin mo, Panginoon. At nawa, Ama, gamitin niyo pong encouragement ang aming ministry this coming days sa Holy Week upang maalala din namin ang ginawa ng iyong anak, ang Panginoong Kristo. Willingly, voluntarily, binigay niya kanyang sarili upang tubusin kami sa aming mga kasala. Mga kapatid, in this moment, ikaw at ikaw pa din at the end of the day. Wala kang pwedeng sisihin dahil mapupunta ka sa impyerno or paggising mo isang araw nasa impyerno ka na. Sapagkat maraming pagkakataon, narinig mo na si Kristo ang tagapagligtas. Huwag kang mahiya. Kung hindi mo pa sure, right now, nasa langit ka pupunta, hindi mo alam as in zero. Simple lang. Tanggapin mo makasalanan ka at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Sabi mo sa Panginoon, Lord, I'm a sinner. Makasalanan ako and I don't know what to do. I cannot save myself. Lord, please save me. Believe the Lord Jesus Christ. Tell Him, nothing in my hands I bring, only to the cross I cling. And that's all, my brother and sister in Christ. That's all. Napakasimple. Simple but not cheap. Simple kasi ginawa na ni Lord din sa krus ng Kalbaryo. Hindi cheap dahil dugo niya ang naging cause upang tayo ay maligtas. Kanyang buhay, the riches of heaven. So if you don't have a real relationship with the Lord Jesus Christ, kung wala pang proper restoration, you ask the Lord that He will save you. And He promised that everyone who believes in His name hindi na mapapahamak, but will have everlasting life. Mga kapatid, this time, lumapit kayo sa Panginoon at magbigay tayo ng kaunting panahon, sandali ng katahimikan, ipanalangin natin, mga inahin natin sa Panginoon, ilagak natin ang ating mga problema sa Kanya at tayo ay Kanyang tutulungan.
Father, once again, we thank you for this time. Nawa Panginoon, pagpalain niyo po ang mga kapatiran sa pangunguna po ng aming pastor, Pastor Bong Alcala. Palagi niyo po siyang bigyan ng kalakasan, magandang kalusugan, bigyan niyo po ng mahabang buhay upang po kami ay kanyang maalalayan sa aming mga spiritual na paglakad sa inyo. Sa kanyang pamilya, i-bless niyo po. Dalangin ko po lahat ng men ng church, sila Panginoon ay sa kanilang pagtatrabaho, i-bless niyo po sila sa kanilang pagtatrabaho, ingatan sa pagmamaneho, at maging good example sa kanilang mga pamilya, sa lahat ng mga nanay sa church. Bigyan niyo po sila ng kalakasan sa pag-aaruga sa kanilang mga anak, pag-raise ng kanilang mga anak, to be keeper at home. Ganun din po sa mga mag-aaral. Sila, Panginoon, ay inyo pong bigyan ng katalinuhan at lahat kami ay patuloy na maglingkod sa inyo. Sa mga working professionals, bigyan niyo po sila, Lord, ng patuloy na lakas. Although it's hard, but bigyan niyo po sila ng kasiyahan sa kanilang trabaho. At sa mga college students na struggle din sa kanilang studies, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kalakasan, karunungan at mga financial na pangailangan. Sa lahat, Lord, sa lahat po ng mga ministry na pinagkatiwala niyo po dito sa aming local church, Pilgrim Bible Baptist Church, maganampanan po namin. Marami po kaming ma-reach na kaluluwa sa inyo, may disipulo, at sila din po ay magkaroon ng bunga. We also pray for our pastors, sa aming pong lolo pastor, Pastor Bing, ingatan niyo po siya palagi. At sa lahat po ng mga pilgrim pastors, at ganoon din po sa lahat ng aming mga pananampalataya all over the world. Nawa po mapis po namin kayo because this is the point of everything. You are worthy to receive honor and glory and praise, Lord, because you created us for this reason. Thank you, Father, and all these things we ask in the most precious name of our Jesus Christ. Amen. Amen. At tayo po ay magbigay ng ating mga